Yan, ito na mga kabayan yung luma. Ito yung bago. Yan, magkaparehas yung align niya, no? Yan, pero mapapansin nyo dito sa talim, magkaiba na. Nagkalubog na ng konti yung talim. Pero pag sinukat nyo dito, magkapantayan. Ayan. Pero yung dulo niyan sa kadulo nito magkaparehas. Halimbawa, umiksi pa itong talim na to, pumunta na dyan, a-adjust lang yan dito. Ayan. May gatla yung... Ito may gatla. Para pahugot talaga yan. Kasi yung talim niya na yan, makikita nyo yung guhit ng talim hanggang dyan. Pwede nyo pang gamitin yan. Yan, yan yung purpose ng itong guide. Yan, ito mga kabayan yung planer pong nasira. Ayan. Yan, tinanong ko yung naggamit. Hinasa pala to. Tapos biglang lumuwag daw yung talim. Nakakuha na siya nakabilo ng ikot. Kasi kung ikinabit ito nakalitaw na, pag ikot niya palang na ganun, babangga na dito yung talim, hindi, wala siyang pwersa. Yan, ito ang nangyari nito, umikot na siya, tapos biglang lumuwag yung talim, sumadsa dito. Yan. Yan nga, bibili na ako ngayon ng planer kasi kailangan nang matapos to dahil magagawa na kami ng hagdan. Yan, maghahanap ako dyan sa may bayan ng Muntinlupa. Yan, baka may bilihan dyan. Isasama ko na lang yung taga rito, yung labor namin na taga rito sa Muntinlupa. Kasi mas kabisado niya dyan sa bayan. Yan, ito daw, may nabibili namang housing nito. I-order pa, i-order sa Makita. Kasi ito yung model niya na. Yan, ganito rin yung bibilhin ko. Parehas lang nito. Yan, yung bili ko nito dati, kuwan na to, nung 2008 pa. Nabili ko to 12,000. Yan, ngayon maghahanap ako ng ganito rin. Yan, dito na ako mga kabayan sa bilihan ng mga power tools. Yan, Makita. Walang naka-display dito. Kaya abot na lang ba nante dito? Yan, kasama ko si Renante. Kasi kabisado niya yung lugar dito sa Muntinlupa. Yan, dito lang to sa may highway ng Muntinlupa. Yan, malapit lang sa site. Yan, wala siyang mga naka-display. Pero mayroon daw silang planer. Yan, hinihintay lang namin ilabas. Yan, sabi ko yung original na Makita. Buksan mo nga nante. Ito yung sa panghasa. Magkano yung presyo mo nito? 10,600 po. Yan, ito na mga kabayan, pinayaran ko na yung planer. Isang Makita, ito yung model nya 10,600. Yan, tapos bumili ako ng isang metro, 250. Yan. Jiking! Jiking! Ito na yung bagong planer mo. Ituloy mo na itong ginagawa mo dito para matapos na natin yung mga step ng hagdan. Ano, ayos ba? Sige, patingin na kung maganda. Ayos. Ano, walang original sa pako ah. Yan, sige, labas mo muna lahat. Yan, ito yung mga kasama sa kahon. Ito, guide ito. Ito naman, ginagamit ito sa paghasa ng talim. Yan, ipapakita ko sa inyo maya maya. Yan, pati ito. Yan, ito lang yung kasama sa box. Tapos itong manual. Yan. Ngayon mga kabayan, yung ibang mga nakikita ko, hindi nila ginagamit to.
Pag binili nila yung planer, iniiwan lang sa kahon to. Saka ito. Pero ito yung pinaka-importante ito mga kabayan sa paghahasa ng talim. Yan, ito yung bago, yung model niya. Ito naman yung luma. Ayan. Yan, 12,000 to nung 2008. Ito naman, 10,600 ngayong 2021. Mas nagmura. Yan, ngayon mga kabayan, papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Yan, unahin natin to. Yan, ang purpose nito sa paghahasa ng talim. Halimbawa, purol na. Ito yung kailangan nyo. Yan, ganito yun mga kabayan. Ito yung talim. Dito yun sa ibabaw. Yan, makikita nyo na may kaltas dyan. Nakaganyan yan. Tapos itong isa, dito naman yung nakatornilyo. Yan, kasi yung iba hindi ginagamit ito. Yan, yung tornilyo, may ikuha naman yan sa loob. Yan. Yan, ito yung gamit sa paghasa. Yan, kailangan lapat na lapat yan dito sa gilid na to, saka dito sa kabila. Tapos ito naman lapat dito. Kailangan pantayan. Para pag hinasa nyo yan, lapat yan, yan. Sabay na siya mahahasa yung dalawang talim. Yan, pag hinasa nyo pag ganon. Yan. Dito lang kayo hahawak. Yan, ganyan ka lang. Ikakaskas mo ito sa asaan. Yan, pagkatapos nyo nangasain, ito ang kailangan nyo na naman. Para i-align nyo yung talim sa planer. Yan, tanggalin natin tong talim. Yan, ito naman, ang purpose naman nito pag i-align mo na yung talim. Yan, ganito yung itsura nyan. Kasi itong talim mga kabayan, pag hinahasa nyo to, nababawasan ito. Pero pag linagay nyo ito sa planer, kailangan parehas yung distansya nitong talim, yung dulo ng talim saka ito. Halimbawa, nahasa nyo na, nandito na yon. Kaya may gatla itong iskruhan. Yan, para nahuhugot-hugot. Kailangan yung distansya yan parehas lagi. Yan nga, ilalagay natin itong tornilyo. Yan, ito doon, ito sa lumang planer. Yan, pag binaklas tong talim na to, ganito rin yung itsura niyan. Yan, galing to dyan sa lumang planer. Yan. Yan, kasi halimbawa wala ito. Pag ilinagay nyo to nakalapit na ganyan, ang nangyayari niyan mga kabayan, yung iba, pag nagpi-planer kayo, pagdating sa dulo, halimbawa ito yung planer nyo, dulo ng kahoy, biglang kumakain yung planer. Pag hindi tama yung distansya nito. Yan, katulad yan. Halimbawa nasubrahan nyo naman ng ganon, wala kayong guide, masyado naman siyang nakalabas dyan. Kaya kailangan saktong-sakto. Kaya may sinama yung planer ng ganito, yung guide. Yan, higpitan na natin. Yan, hawakan nyo lang na ganyan. Higpit. Yan, yung isa yan. Tapos ito naman yung pangalawa. Yan, gaganon nyo lang yan. Kailangan ito nakalapat dito. Kabila, ito naman talim, nakatutok dito sa dulo. Yan. Yan, ganoon yan mga kabayan. Yan, okay na tong dalawang talim. Ngayon, tanggalin natin to. Ipapakita ko sa inyo yun dito sa bago. Para makita nyo ganyan yung itsura nito pag tinanggal. Yan, tatlo yung tornilyo niyan. Yan, ito. Ayan, makikita nyo pag sinukat natin yan, sukat yan, ayan. Yan, ito na mga kabayan yung luma. Ito yung bago. Yan, magkaparehas yung align niya, no? Yan, pero mapapansin nyo dito sa talim,
magkaiba na. Nagkalubog na ng konti yung talim. Pero pag sinukat nyo dito, magkapantayan. Ayan. Humaba lang yung space dito. Pero yung dulo niyan sa kadulo nito, magkaparehas. Halimbawa, umiksi pa itong talim na to, pumunta na dyan, a-adjust lang yan dito. Ayan. May gatla yung... Ito may gatla. Para pahugot talaga yan. Kasi yung talim niya na yan, makikita nyo yung guhit ng talim hanggang dyan. Pwede nyo pang gamitin yan. Yan yung purpose ng itong guide. Yan, kaya dapat wag nyong wawalain ito. Yan, i-drop na natin dito sa bago. Yan, mayroon lang yung sinasalpakan dito. Yan. Yan, tapos ito yung takip. Yan, okay na. Huwag kang saksakan, Jiking. Subukan natin sa kahoy. Kung maganda yung kapit. Yan, okay naman kabayan. Subukan natin sa kahoy. Ano, Jiking? Wala bang pako yan, Jiking, na nakatago? Wala. Yan. Parang nagtago si Pedro Labas ang ulo niyan. Sige, saksak. Ayos ba, Jiking? Ayos, ang ganda ng takbo. Matalim na matalim. Yan, ito naman mga kabayan, yung purpose nito. Halimbawa yung kanto ng kahoy, gusto nyong i-45 ng 1/4. Ito yung magiging guide nyo. Yan, halimbawa ito. I-planer natin yung kanto na to. Dito natin siya i-guide yan. I-gano natin yan dito sa gatla na yan. Yan, nakaganyan yan. Yan. Yan, ito naman guide mga kabayan, dito naman yan nilalagay sa dulo. Yan. Diba, gagawa kayo ng hamba, wala kayong tistisa na pang basyada, pwede yung gamitin to. Yan, ito natin sa kabila ilagay. Yan. Yan, ganyan yan nangyayari niyan mga kabayan. Para diretso yung planer. Ito bihira lang gamitin to. Yan, tapos ito naman mga kabayan, adjust to ng talim. Halimbawa gusto nyo pag planer nyo marami yung kain ng planer, ihigpitan nyo to pa kanan. Pag gusto nyo kunting-kunti lang yung kain ng planer, kaliwa naman. Yan, makikita nyo. Bumababa ito, tumataas na ganon. Yan, ito naman, lock ito dito. Halimbawa gusto nyo laging umaandar yung planer, pipindutin nyo lang to, ilalak nyo dito. Yan, kahit hindi nyo hawak, umaandar yung planer nyan. Pag pinindot mo to, automatic siya magre-release. Yan. Yan, subukan natin. Yan, tingnan nyo mga kabayan. Ayos, sige, tuloy mo na yung ginagawa mo dyan. Yan, sana mga kabayan may nakuha po kayong idea. Yan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood.